Marines. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera pinamimigay sa media. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Resign! Ang Pilipino Fernandez! Hello, ayan na. Ayan o! Anong palagay nyo? Sinasabugay na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay ipinahan ni Senador Marcoleta at ang sakit, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Cadante, umali, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging paggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gutesa. Si Sergeant Orly Gutesa po lumapit sa akin. Ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kinuwento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento, si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera pinamimigay sa media. Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Cadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang tawag yan, kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Tingin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami, ikwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala po 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na po sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Magugulat kayo nung pinento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang pinili
Tapos ibababa muli. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon pa lang mga maleta, kinukulan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Ilabas niyo si Gutesa! Alam mo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya ang kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking kapila, sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirman niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video na niya. Na sinasabi na na, iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit sino sa kawalang-yaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan, yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Noong araw, ang sabi nila,
wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at pawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinuha nila yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon no, yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yeah! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan dun sa sarabing sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Persami. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayong kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Mga kasama, ito ho 3 araw natin. Kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pahig ba kayo? Naniniwala
BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayang Pilipino? Handa ba kayo kumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.